ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. So ayan mga kabayan ko. Mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo sa ibang bansa ng mga kabayan natin. Katrabaho sa kanilang pamilya, para sa kanilang pamilya. Subscribe lang po kayo dito sa aking YouTube channel. Mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kabayan natin, ng mga viewers ng ating pambansa sa kabuuan dito sa ating bansa na nangyayari dito sa ating bansa. Alam kong mga viewers kayo, lalo na mga viewers po Bihero, Kalinga Prab, mga viewers si Katekram, Kuya Bal, at Ate Jack. Okay? Shout out sa inyo lahat, mga viewers. Nandito naman po ako, mga kabayan ko dyan. Pipihit lang ako ng konti. Itong aking upload video ay patungkol ito sa nangyayari sa ngayon sa kasalukuyan sa ating bansa na may napabalita ngayon sa balita ay may panibagong impeachment na isinampa kay VP Sara, mga kabayan ko dyan. At isinampa ito ng Akbayan, ng grupo ng Akbayan, mga viewers ko. At siyempre, hindi natin alam kung ano ang kailang mga ebidensya na isinampa kay VP Sara kung ano yung bago na isinampa kay VP Sara Duterte na Akbayan para sa impeachment. Kasi kung natatanda natin, last year, sinampahan siya ng impeachment, ngunit yung impeachment na yon ay nabasura. Ngayon may panibago naman dahil 2026 ngayon, di ba? Sinampahan ulit siya ng kaso ng impeachment. At di natin alam kung ano yung bago ng mga ebidensya na isinampa ng Akbayan at ng ilang grupo labang kay VP Sara. Okay? Kumuha ko ng video clip doon sa kanyang talumpati ni VP Sara kasi nagsalita siya patungkol sa impeachment. At ayon sa kanya, ay wala raw basihan yung impeachment na sinampa ng Akbayan, mga viewers ko. Okay? Siyempre, umiiral yung batas sa ating bansa. Kailangan masunod yung batas. Diba? Ganun yung mga viewers ko. Comment lang kayo kung tama siya sabi ko. Kailangan umiral yung batas kasi may batas nga na impeachment. Diba? So, susundin natin yon kung ano. Kaya, pakinggan natin. Yung ito, gumawa ko video clip kay VP Sara sa talumpati niya. Pakinggan natin. At comment lang kayo kung ano masasabi nyo. Ito, pakinggan natin. Panoorin natin Paalala ko lang ulit sa mga viewers ko dyan. Viewers si Pogo Bihero. At viewers si Kalinga Prab. Shoutout sa inyo. Please subscribe, like, share, and comment. Kung di pa kayo nakapag-subscribe. Pakinggan natin yung talumpati ng ating Vice Presidente. Okay? Hiwa Barakato. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago.
Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulak ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kaniyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. So yun, napakinggan natin. Na ayon sa kanya, walang basihan. At yung Mary Grace Piatos, na wala raw silang, ebidensya kung sino ba talaga yung Mary Grace Piatos na yan. At marami pa sinabi, di ba? At sinambit niya na rin yung nagpupursige yung kailang pinuno na akbayan daw ay namumulitika lang daw at may pangarap o may balak tumakbo sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon uli. Di ba? Ganun yung mga viewers ko. So, alam nyo, ang masabi ko dito, comment ka lang dito mga viewers ko. Itong impeachment kasi, quantum numbers game to mga viewers ko. Pag sa Kongreso, ay mas marami ang bumoto na pabor para ma-impeach ang ating Vice Presidente, ay aakit ito sa Senado. Diba? Pagdating sa Senado, ganoon din. Sila yung mga huwes. Diba? Kung tawagin ay presiding judge, diba? Tawag doon.
basta mga huwi sila para sa imbestigahan at hearing ng tungkol sa impeachment kay BP Sara. Di ba? Kaya malalaman natin kung anong magiging kahinatnan ng impeachment na to. Kasi kung natatanda natin, nakaraan ay nabasura yung impeachment laban kay BP Sara. Ngayon, taon 2026, sinampahan ulit siya ng another impeachment. Ano bagong impeachment ito, mga viewers ko ha? Laban sa ating Vice Presidente, BP Sara, ay kung kaya to, mabasura din kaya to, katulad ng nakaraan taon. Kaya abangan natin bilang mamamayan, wala tayong magagawa sapagkat nakasaad naman sa saligang batas natin. Di ba? Kung merong reklamo na mapapakita sa ebidensya at ito hihiringin at malalaman natin kung ano magiging desisyon ng ating mga senador. Di ba ganun yan mga viewers ko? Kaya abangan natin kung ano nang magiging kahinatnan tong impeachment na sinampa ng akbayan, grupo ng akbayan, laban kay BP Sara Duterte. Di ba? Tayong mamamayan, manonood lang. Pakinggan natin kung anong mga ebidensya ang ilalatag nila laban kay BP Sara at kung paano naman sagutin ngayon ng mga ni BP Sara yung mga investigasyon laban sa kanya. Di ba ganyan? Yung mga ebidensya laban sa kanya kung paano yung sagutin to. Abangan lang natin kung saan hahantong yung impeachment na to na isinampa laban kay BP Sara. Talagang ganyan yan ang talang batas. Tayo mga mamamayan, siyempre, mag-aabang na lang tayo kung saan hahantong itong impeachment laban sa ating Vice Presidente. Okay? Yan ang sa akin mga viewers ko. Comment lang kayo kung tama yung aking reaction. Kasi, ganoon talaga ang batas Kailangan umiral. Kung mayroong mga ebidensya, edi imbestigahan. Di ba ganoon yan? Pag mapawalang sala, edi salamat. Di ba ganoon yan? Kasi kung walang basihan yung mga isinampa laban sa ating Vice Presidente, maa-absoluto din naman yan. Di ba ganoon yan mga viewers ko? Kung may basihan naman, may kasagutan yan. At ang kasagutan yan, mapababa ang ating Vice Presidente. Di ba ganoon yan? Yan ang kasagutan yan Pag napatunayan na yung mga ebidensya na nilatag laban sa kanya, ang kapalit nun ay mapababa siya sa pwesto. Di ba ganun yan, mga viewers ko? Pero kung hindi naman, at walang ebidensya, walang basihan, pag hiniring na, mababasura lang yan at mawawalan ng saysay. Kaya, abangan na lang natin kung anong susunod ng mga araw pag ito'y naisampa na sa nakarating na sa Senado. Okay? Yan na sa akin, mga viewers ko. Abangan na lang natin kung saan hahantong itong impeachment ng laban kay BP Sara Duterte. Okay? Comment lang po kayo at no skip ad. Okay? Like and comment at no skip ad. Okay? Paalala ko lang ulit sa mga viewers, si Pugo Bihero, shout out sa inyo. Viewers ni Kalinga Prab, viewers Kuya Bal, Atina, Katekram, viewers. Welcome kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Okay? Sa lahat ng mga kabayan natin sa bansang Pilipinas at maging sa ibang bansa ng mga kabayan natin na nagtatrabaho, mga OFW, shoutout sa inyo lahat at ingat kayo lagi diyan sa inyong mga trabaho at pagpalain po tayo ng pumay kapal. Okay? Yan na po. Bye!